King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1193. Sumali si Little Ling sa koponan. Ang galit na pag-alis ng Golden Jade Race ay nagdulot ng paunawa ng iba pang mga paksayon sa hanay ng bundok. Para sa lahat ng mga miyembro ng Golden Jade Race na magtungo sa parehong direksyon sa isang kritikal na yugto ay lubhang nakalilito. Hindi ba ang Golden Jade Race ay nagpadala ng 5 tao para habulin ang maliit na grupong iyon ilang sandali ang nakalipas? Bakit lahat sila pupunta ngayon? Sa tuktok ng bundok na tinuluyan ng grupo ni Zhao Feng kanina, medyo nagulat ang kabataang nang iinis kay Zhao Feng ng 2 beses. Tumahimik ka, walang magaling na pumupunta sa lugar na ito. Sa sandaling ito, galit na sinaway siya ng rank 4 True God ng grupo ng kabataan. True God Tianhua, ano ang nangyari? Nagtataka na tanong ni Quasi God Dilin. Ang True God Tianhua ay nakatanggap ng isang mensahe at pagkatapos ay agad na isinama niya ang lahat, ngunit walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari. Tumahimik ka, masyado ka talagang nagsasalita. Ang True God Tianhua ay binigyan ng galit na titig kay Dilin habang walang pakundangan niyang sinaway ito. Nang makita ang galit ng True God Tianhua, wala sa iba pang miyembro ng Golden Jade Race ang nangahas na magsalita. Mabilis nilang naunawaan kung bakit galit ang True God Tianhua. Iligtas mo ako. Isang mahina, madilim na gintong kaluluwa ang lumipad patungo sa kanila. Crack! Isang kakilakilabot na bolt ng Tribulation Lightning ang tumama sa kaluluwa, lubos itong nilipol. Ang grupo ng Golden Jade Race ay tumingin sa pagkatulala, hindi inaasahan na ito ang una nilang nakita. Kung mas mabilis ka lang dumating, baka nailigtas mo siya. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang maluwag at nasisiyahang boses ni Zhao Feng. Natigilan, ang mga miyembro ng Golden Jade Race ay nanginag. Ang hindi nakikitang galit sa kanilang paligid ay halos naging sanhi ng pag-freeze ng kanilang paligid. Zhao Feng, naglakas loob kang pumatay ng isang miyembro ng aking Golden Jade Race. Napangiti si Quasi God Dilin at umungal pabalik. Malamig na sumulyap si Zhao Feng kay Quasi God Dilin. Tulala ba ang taong ito? Nagawa na niya ang pagpatay, ngunit pinili pa rin ng taong ito na gumawa ng ganoong keting ang komento. True God Tianhua, iligtas mo ako. Ang boses ng isang Golden Jade Race True God ay nagmula sa likuran ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, 3 True Gods na lang ang natitira sa 5 na ipinadala pagkatapos ng grupo ni Zhao Feng. Napapaligiran sila ng Black Destruction Serpent Dragon, ang nakaasol na Elder, at ang maraming sinaunang hayop. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang True God Tianhua ay galit na tumitig kay Zhao Feng at nagbabala. Malinaw niyang nakikita na kaya ni Zhao Feng na patayin ang lahat ng 3 True God. Gayunpaman, sinadya niyang nakulong ang trio para dalhin ang iba pang grupo ng Golden Jade Race. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng gayong walang ingat na kabataan. Ang True God Tianhua ay tunay na nakatuon sa katwiran, na isinasantabi ang buhay ng kanyang mga kapwa-angkan upang patayin ako. Ang mga labi ni Zhao Feng ay pumulupot sa isang masamang ngiti. Ang mga salitang ito ay agad na nagpang-inig sa nakulong na True Gods na parang sila ay ibinagsak sa isang icebox. Naging pangamba rin ang ibang miyembro ng Golden Jade Race. Kung ang True God Tianhua ay walang pakialam sa kapalaran ng 3 rank 3 True God na ito, kung gayon sa paparating na pakikibaka para sa kayamanan, tiyak na wala siyang pakialam sa kanilang buhay. Ang True God Tianhua ay namumula sa layuning pumatay. Sinusubukan ni Zhao Feng na maghasik ng alitan sa pagitan niya at ng iba pa niyang grupo. Bilang rank 5 True God, natural na walang pakialam si Tianhua sa mga True God na ito na mas mababa ang ranggo. Gayunpaman, napakaraming mga kalaban na sinusuportahan ng malalakas na paksayon na kasangkot sa labanang ito para sa kayamanan. Kailangan niya ng lakas ng kanyang mga kapatid, at marahil ay kailangan pa niyang gamitin ang kanilang buhay para ihanda ang daan para sa kanya. Dahil ito ang kaso, hayaan mo akong anyayahan ang aking kaibigan na nakatago sa mga anino upang tulungan ako. Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay patungo sa kailaliman ng isang sinaunang kagubatan. Marami pa bang katulong ang brat na ito? Ang mga mata ng True God Tianhua ay kasing lumbay ng tubig. Sa kaibuturan ng kagubatan, isang lilang asol na apoy ang kumikislap,
at isang batang babae na nakasuot ng gown na may parehong kulay ay dahan-daang lumitaw. Napansin niya talaga ako. Medyo nagalit si Little Ling. Siya ay orihinal na pumunta sa lugar na ito upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kayamanan nang bigla niyang naramdaman ang isang pamilyar na enerhiya ng apoy. Nang masubaybayan ang enerhiyang ito pabalik, natuklasan niya si Zhao Fang. Kaya, itinago ni Little Ling ang kanyang sarili. Nang matapos ang 5 True Gods of the Golden Jade Race at ang grupo ni Zhao Fang sa pakikipaglaban, binalak niyang salakayin si Zhao Fang at bawiin ang mga balahibo ng buntot ng ninuno ng Phoenix-tailed bird. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging sapat ang kapangyarihan ng grupo ni Zhao Fang para talunin ang isang grupo ng 5 rank 3 True Gods. Bilang isang resulta, siya ay patuloy na nanatili sa pagtatago, kung saan ang iba pang grupo ng Golden Jade Race ay nagpakita. Ang grupong ito ay napakalakas at mayroon pang ang isang rank 5 True God sa hanay nito. Nag-alala pa si Little Ling na si Zhao Fang ay mapatay ng rank 5 True God. Ngunit biglang, inilantad ni Zhao Fang ang kanyang pinagtataguan. Kung ganoon, makikipagtulungan ako sa kanya upang labanan ang kaaway na ito, gumawa ng magandang impresyon, at pagkatapos ay maghintay para sa aking pagkakataon na bawiin ang mga balahibo ng buntot. Bahagyang umawang ang mga labi ni Little Ling sa kasiyahan sa planong ito. Whoosh! Sa isang flash ng purple-blue flame, isang magandang babae ang dumapo sa gilid ni Zhao Fang. Hindi ko akalain na magkakaroon pa si Master ng mga katulong. Ang nakaasol na matanda ay nabigla. Ang ganda naman. Ang magkabilang panig ng alitan na ito ay agad na naakit sa kagandahan at kilos ng dalaga, at ang tensyon na hangin ay agad na nawala sa wala. Ang Little Ling ay nagbigay ng mapanlinlang na nguso. Pagkatapos ng pagtitig kay Zhao Fang, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa grupo ng Golden Jade Race. Rank 4 True God. Bumaba ang ekspresyon ng True God Tianhua. Ang grupo ni Zhao Fang at ang kanyang maraming mga alagang hayop ay ginawa na para sa isang mabigat na puwersang panlaban, at ngayon, mayroon pa siyang rank 4 True God sa kanyang panig. Sa panig ng Golden Jade Race, maliban sa rank 5 True God Tianhua, ang iba sa grupo ay binubuo ng rank 2 at 3 True Gods at Quasi-Gods. Kung talagang dumating dito, ang Golden Jade Race ay mayroon pa ring mas mataas na tsansa na manalo, ngunit kahit na manalo sila, ang grupo ay magdaranas ng kakilakilabot na casualty. Hindi na sila magkakaroon ng kakayahang makipagkompetensya para sa alinman sa mga kayamanan. True God Tianhua, nagtitiwala ako na isa kang matinong tao na hindi hahayaang magdusa ang buong Golden Jade Race dahil sa isang walang kwentang bagay. Sinulyapan ni Zhao Fang si Quasi-God Dilin. Walang kabuluhan. Nang inag ang buong katawan ni Quasi-God Dilin, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay bumaon ng husto hanggang sa umagos ang mga ito ng dugo. Sa kanyang buong landas ng paglilinang, walang sino man ang tumawag sa kanya na walang kabuluhan. Makatwiran ang sinasabi mo. Hanggat pinakawalan mo ang 3 True Gods ng aking Golden Jade Race, kakalimutan ko ang bagay na ito. Medyo lumuwag ang ekspresyon ng True God Tianhua. Bubuksan na sana ang treasure ground. Hindi niya masisira ang sarili niyang puwersa sa napakalapit na sandali. Bukod dito, magkakaroon siya ng maraming oras para harapin si Zhao Fang kapag nagsimula na ang pakikibaka para sa kayamanan. Nagtitiwala ako na ang True God Tianhua ay isang taong tumutupad sa kanyang salita at hindi manlinlang ng isang junior. Ngumiti si Zhao Fang at iwinagayway ang kanyang kamay. Kaagad, pinakawalan ng Black Destruction Serpent Dragon at ng iba pa ang 3 True Gods. Tara na, ang True God Tianhua ay nagpunas ng isang walang awa na tingin sa 3 True God habang siya ay mahigpit na nagutos. Swoosh swoosh. Pinangunahan ng True God Tianhua ang kanyang grupo palayo. Napapasalamat ko sa tulong, young lady. Ang pasasalamat ni Zhao na ito ay hindi nasusukat. Lumingon si Zhao Fang kay Little Ling na may mainit at magiliw na ngiti. Matagal nang napansin ni Zhao Fang ang nagtatagong Little Ling. Kung payag ang young lady, maaari tayong magtulungan at makipaglaban para sa mga kayamanan ng treasure ground na iyon. Nagkusa si Zhao Fang na mag-alok ng imbitasyon. Pinilit niyang lumabas si Little Ling sa unang lugar upang hiramin ang kanyang lakas. Medyo nahuli si Little Ling. Naghahanda siyang magsalita at mag-alok na sumali sa koponan ni Zhao Fang,
kaya hindi siya handa sa imbitasyon ni Zhao Fang. Pinaramdam nito sa kanya na nakita ni Zhao Fang ang kanyang mga plano. Kanina ko pa siya sinusundan sa anino. Imposibleng malaman niya kung ano talaga ang goal ko. Napaisip si Little Ling habang nag-aalangan. Sige. Interesado din ako sa treasure ground na iyon. Ang mga mata ni Little Ling ay kumislap ng may determinasyon nang sumang-ayon siya. Sa gilid, ang Black Destruction Serpent Dragon ay natulala. Ni hindi nito naintindihan kung bakit ang biglang lumitaw na batang babae na ito ay nagpasya na tulungan si Zhao Fang, kahit na sumali sa grupo ni Zhao Fang. Whoosh! 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 Sinundan ng grupo ni Zhao Fang ang grupo ng Golden Jade Race sa pagbabalik sa mahabang bulubunduking iyon. Sa kalapit na kabundukan, maraming eksperto ang naiwang namangha sa kanilang nakita. Alam nilang lahat na nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng Golden Jade Race at Zhao Fang, at nakita na lang nila na ang rank 5 True God ng Golden Jade Race ay bumagsak sa galit. Ngunit ngayon, nagbabalik ang dalawang grupo, sunod-sunod na ang isa. Ito ay isang tunay na kakaibang tanawin. Gayunpaman, mapapansin ng maingat na nagmamasid na 3 lamang sa unang 5 rank 3 True Gods ang bumalik mula sa paghabol sa grupo ni Zhao Fang. Bilang karagdagan, ang grupo ni Zhao Fang ay mayroon na ngayong magandang babae na may halos perpektong hitsura. Mabuting sir, mangyaring huwag magdamdam sa walang kabuluhang daldal ng kabataan ng aking lahi. Sa sandaling ito, ang rank 4 True God sa bundok na tinutuluyan ng grupo ni Zhao Fang ay nagkusa at nag-alok ng paumanhin. Nang tuyain ng batang quasi-god sa kanyang grupo si Zhao Fang ng 2 beses, binaliwala niya ito, ngunit ngayong natikman ni Zhao Fang ang Golden Jade Race na matalo at may rank 4 True God sa kanyang panig, napipilitan siyang magsalita. Pagkatapos nitong paghingi ng tawad, pinangunahan ng rank 4 True God ang kanyang grupo palayo sa bundok. Ito ay si Zhao Fang. Isang ganap na kasiyahang makatrabaho si Milady. Magiliw na ngumiti si Zhao Fang. Si Little Ling ay nagbigay ng isang magiliw na ngiti sa kanyang sarili at handang gumawa ng ilang kasiyahan sa kanyang sarili nang siya ay napipi sa susunod na mga salita ni Zhao Fang. Milady, naparito ka ba upang bawiin ang mga balahibo ng buntot ng phoenix-tailed bird? Tumingin si Zhao Fang kay Little Ling na parang nakikita niya ang lahat ng kanyang mga lihim. Alam mo, nanginginig si Little Ling dahil sa gulat. Dahil alam ni Zhao Fang ang kanyang layunin, bakit niya siya inimbitahan na sumali sa kanyang team? Pakiramdam ni Little Ling, ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Fang. Sinusundan ako ni Milady simula nang umalis ako sa Phoenix Forest. Para matiktikan ng napakagandang babae, medyo nahihiya ang isang ito. Walang hiyang sinabi ni Zhao Fang. Anong balak mong gawin? Ang mukha ni Little Ling ay naging malungkot, isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang kumislap sa kanyang mga mata. Milady, huwag kang nasasabik. Mag-ingat na huwag ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Nagsalita si Zhao Fang na may ayos na ekspresyon. Ang layuning pumatay sa mga mata ni Little Ling ay naglaho, at tumingin siya kay Zhao Fang at itinikom ang kanyang mga ngipin. Ang lugar na ito ay puno ng mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ng tao dito ay may dahilan para atakihin siya. Ang nais lang nitong makipagtulungan kay Milady. Sa pagtulong sa akin, tatayo rin si Milady para makakuha. Kapag natapos na ang usaping ito, maibabalik ko sa iyo ang mga balahibo ng buntot. Same time na sinabi ni Zhao Fang. Ang bloodline power, origin flame, at medicinal energy ng mga balahibo ng buntot ay naabsorb na ni Zhao Fang. Walang ibig sabihin sa kanya na ibalik ang mga ito. Tinitigan ni Little Ling si Zhao Fang, nakaramdam ng inis at inaapi. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang bitag. Sige. Nag-isip sandali si Little Ling bago pumayag. Kung tumanggi siya, hindi niya alam kung makakaalis ba siya ng ligtas sa lugar na ito. Samantala, ang pagsang-ayon sa kahilingan ni Zhao Fang ay nagdulot lamang ng kaunting panganib, na may ilang iba pang kawalan. Buzz. Whoom. Sa sandaling ito, ang transparent na palasyo sa abot tanaw ay nagpakawala ng napakalaking spatial na bagyo. Ang 2 katlo ng bulwagan ng palasyo ay nalantad na ngayon. Ang spatial ripples na ito. 2 malalaki at matipunong figure, napakalaking miyembro ng sinaunang lahi na may mga ulo ng dragon,
sungay ng USA, at katawan na natatakpan ng itim na kaliskis, huminto sa himpapawid. Ikaw, halika dito. Anong nangyari sa unahan? Ang isa sa kanila, isang Black Flame Kilin, ay galit na tumingin sa isang sinaunang hayop sa ibaba. Ito. Maraming tao ang nakadiscover ng treasure ground na nakatago sa isang spatial na dimensyon. Sa kasalukuyan, ang treasure ground na ito ay malapit ng lumitaw. Inihagis ng sinaunang hayop na ito ang katawan nito sa lupa, nanginginig ang buong katawan sa takot. Bilang isang sinaunang hayop, hindi pa ito nakatagpo ng isang uri ng hayop na may napakalakas na linya ng dugo. Young Master, maraming tao doon. Mas mabuti kung hindi natin idamay ang ating sarili sa bagay na ito. Ang isa pang kilin, isang napakalaking pula na may pidgel na aura, ay mahinang pinayuhan. Hihihi, isa kang rank 7 ancient god. Kasama mo rito, walang kabuluhan ang mga taong iyon. Ang mga mata ng Black Flame Kilin ay kumislap ng matinding liwanag. Mayroong 9 na ranggo sa True Gods. Ang rank 1 hanggang rank 6 ay tinawag na True Gods, ngunit ang pulang kilin na ito ay isang ancient god, na naninirahan sa itaas ng rank 6. King of Gods, Kabanata 1194. Magulong sitwasyon. Kahit na handa akong tulungan ka, sa lakas sa ating panig, mahirap makipaglaban sa lahat ng paksayon na ito. Hindi umimik si Little Ling habang pinagmamasdan niya ang mga nakapaligid na bundok. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang sagot ni Zhao Fang ay kasing tapat. Iniisip ko ang sarili kong buhay dito. Sinaman ng masamang tingin ni Little Ling si Zhao Fang at pagkatapos ay idinagdag. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lang kayo ang tao pagkatapos ng palasyong ito. Maraming sinaunang uri ng hayop ang nagtatago rin sa paligid ng bulubunduking ito. Ang hitsura ng palasyong ito ay lumikha ng isang mahusay na kaguluhan. Natural na hindi lang mga tao ang pumunta sa lugar na ito. Ang mga sinaunang uri ng hayop sa malapit ay hindi tugma para sa lahat ng mga taong ito sa isang direktang paghaharap, kaya pinili nilang itago ang kanilang mga sarili at maghintay para sa tamang sandali. Alam ko, simpleng sagot ni Zhao Fang. Mula sa pananaw ni Zhao Fang, mas magulo ang sitwasyon, mas mabuti. Ito ay magiging mas madali para sa kanya na makapasok sa mga puwang. Iniwang galit si Little Ling ni Zhao Fang. Wala bang anumang bagay na maaaring magpagulat o magpanik ang lalaking ito? Manatili ka lang dito at hintayin ang aking mga tagubilin. Gawin mo lahat ng sasabihin ko. Tumingin si Zhao Fang kay Little Ling at seryosong sinabi. Ang Little Ling ay hindi tagapaglingkod ni Zhao Fang, kaya hindi mahigpit ni Zhao Fang ang kanyang mga galaw. Ano naman sayo? Biglang may naisip si Little Ling at nagtanong. Ako, natural, may pananagutan sa pag-utos sa inyong lahat. Sinabi ni Zhao Fang na may lubos na pagtitiwala. Ano? Pinapasabak mo kami habang nagtatago ka lang. Nanlaki ang mga bilog na mata ni Little Ling. Wala siyang iba kundi ang paghamak sa ugali ni Zhao Fang. Sinulyapan niya si Zhao Wan, ang Black Destruction Serpent Dragon, at ang nakaasol na Elder. Ang tatlong ito ay mas mahina kaysa sa kanya, ngunit napagmasdan niya ang labanan kanina. Alam niya na ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon ay nakakatakot at mataas ang antas, habang si Zhao Wan ang tagapagmana ng Eye of Myriad Forms. Naguguluhan si Little Ling kung bakit susundin ng mga mahuhusay na tao ang utos ni Zhao Fang. Tama na ang Saturday. Mayroon pa tayong ilang oras upang madagdagan ang ating lakas at ihanda ang ating sarili sa pag-iisip. Medyo natahimik si Zhao Fang. Napakaraming tanong talaga ng dilag na ito. Inilabas ng nakaasol na Elder ang kapangyarihan ng kanyang Little World, naglabas ng Lightning Whip, at sinimulan itong pinuhin. Siya ay may sariling divine weapon, ngunit ito ay mas nababagay sa kanya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimula ring maglinang sa sarili nitong Little World, na nagpapataas ng lakas nito. Kung mas malakas ito, mas malaki ang pagkakataon nitong makakuha ng kaunting kayamanan para sa sarili nito. Samantala, sinubukan ni Zhao Fang na unawain ang Space Intent sa himpapawid. Ang Space Intent ay isang layunin na susubukan ng sino mang eksperto na linangin. Maaaring gumamit ng instant movement, spatial leap, at iba pang ganoong kasanayan ang sino mang may kasanayan sa intent na ito.
Kung ito man ay para sa pagtakas, pagtugis, o agarang paglalakbay, ito ay isang hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang na layunin. Siyempre, bukod sa mga kasanayang ito, ang space intent ay maaari ding magsilbi bilang isang agresibong kasanayan. Ang pangunahing bentahe nito ay ang kakayahang huwag pansinin ang distansya upang mahuli ang mga kalaban ng hindi nakabantay. Ang aking God Spiritual Eye ay dumating na may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng kalawakan. Ang pag-unawa sa space intent ay hindi dapat maging mahirap. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Noong nakaraan, si Zhao Feng ay masyadong pabaya at muntik nang mapatay ng True God experts na iyon na nakaintindi sa space intent. Dahil sa karanasang ito, pinahahalagahan ni Zhao Feng ang space intent. Buzz. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang natakpan ng isang layer ng malabong golden ripples. Biglang nag-transform ang mundo bago si Zhao Feng nagawa sa maliliit na gininto ang butil, na malinaw na makikita sa isipan ni Zhao Feng ang mga spatial ripple na nabuo ng space intent. Manam. Sa bundok na inookupahan ng Spacetime Sacred Land, may napansing kakaiba ang dalawang figure, kumikislap ang kanilang mga mata. Ang isa sa kanila ay quasi-god Kung Yuan, at ang isa ay isang rank 5 true god ng Spacetime Sacred Land. Pareho silang nagtataglay ng Eye of Spacetime. Anong kakaibang pakiramdam? Quasi-god Kung Yuan bulong sa sarili. Ilang saglit lang, naramdaman niyang parang may tinitiktik siya, na naging dahilan ng paglabas ng bahagyang ripple sa kanyang Eye of Spacetime. Maaaring may isa pang tagapagmana ng isang makapangyarihang god ay sa mga taong ito. Mahinang sabi ng matanda. Walang iba kundi mga henyo at elite ang nagtipon sa Wild Ancient Secret Dimension, kaya hindi magiging kakaiba kung may isang tagapagmana ng isang god ay ang lumitaw dito. Woo! Ang mundo ay napuno ng tunog ng napakalaking spatial na bagyo. Buzz! Boom! Biglang lumabas ang maliit na bahagi ng nakatagong transparent na palasyo. Boom! Ang napakalaking bitek sa kalawakan ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na spatial na bagyo. Dahil ang lahat ay napanatili ang kanilang distansya, marami sa mga tao ang bahagyang tinamaan ng mga hanging ito, ngunit ito ay sapat na upang mapunit ang mga dagwang sugat sa kanilang mga katawan. Naramdaman ng iba ang nakakatakot na spatial forces na humihigop sa kanila at agad na umatras. Woo! Ang napakalaking spatial crack ay dahan-daang nagsimulang magsara, at ang spatial turbulence ay nagsimulang humina. Ang treasure ground ay malapit nang lumitaw. Sa sandaling ito, ang lahat ng malapit na eksperto ay tumayo, ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib habang sila ay nakatitig sa transparent na palasyo sa hangin. Habang humihina ang spatial na bagyo, ang loob ng palasyo ay nagsimulang ipakita ang kanilang mga sarili sa karamihan. Kayamanan, lahat ng ito ay kayamanan. Lahat ay nakayuko sa tuwa. Ang half-transparent na palasyong ito ay itinayo sa isang estilo na lubos na katulad ng mga gusali ng Spacetime Sacred Land. Ang kahangahangang quasi-god ng Tiantian Sacred Land, quasi-god si Kung, ay may napakalmadong ekspresyon. Maaaring ito ay isang dating tirahan ng God Lord. Isa sa mga true god ng Spacetime Sacred Land ay napabuntong hininga sa gulat, may paggalang sa kanyang mukha. Nabalitaan na ang Spacetime God ay nanirahan sa mga bitek sa loob ng kalawakan, na naiintindihan ang Spacetime intent sa kaguluhan ng kawalan. Ang bulwagan ng palasyo na ito ay maaaring ang tirahan ng isang Spacetime God na nabuhay daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga bagay ay maaaring nagsimula bilang mga ordinaryong bagay, ngunit dahil ang Spacetime God ay nanirahan doon, sila ay nahawahan ng space intent o time intent, ang kanilang kalidad ay tumataas sa mga divine stages. Woo! Ang transparent na palasyo ay lumutang sa hangin, na nagpakawala ng nakakatakot na spatial ripples. Maging ang mga tao mula sa Spacetime Sacred Land ay hindi nang ahas na lumapit ng walang ingat. Ang spatial ripples sa paligid ng palasyo ay masyadong nakakatakot. Ang kaunting kawalan ng pangangalaga ay maaaring magresulta sa pagkapunit ng mga spatial na bitek. Gulat na sabi ng isa sa mga eksperto sa Spacetime Sacred Land. Ang iba ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Bagamat lumitaw ang treasure ground, walang nang ahas na lumapit, lalong hindi pumasok. Sa bundok kung saan matatagpuan ang grupo ni Zhao Feng. Swish! Lumabas si Zhao Wang mula sa Misty Spatial World,
ang kanyang malamig at masasamang mga mata ay namumula sa enerhiya ng kamatayan habang nakatingin sila sa langit. Neo. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Fang, naghagis ng isang sinaunang tansong barya habang ito ay tumangalan ng may malalim na mga mata sa transparent na palasyo. Marami pa siyang katulong. Medyo nagulat si Little Ling. Kahit na si Zhao Wang ay walang mataas na cultivation, ang death intent sa kanya ay masyadong nakakatakot. Ang paglapit lang ng kaunti ay madarama ng isang tao na ang kanyang sigla ay nawawala. Para naman sa maliit na pas ang magnanakaw, kakaiba ang aura nito. Talagang hindi ito isang ordinaryong nilalang, ngunit hindi masabi ni Little Ling kung ano ang kakaiba dito. Woo! Ang lahat ng mga eksperto ay nagsimulang lumutang paitaas, lahat para sa kapakanan ng pagdama sa mga kayamanan sa loob ng palasyo. Tara na, tingnan natin. Biglang sabi ni Quasi-God Kung Yuan. Swish! 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 Ang mga eksperto sa Space-Time Sacred Land ay sumugod, papalapit sa transparent na palasyo. Gayunpaman, hindi pa rin sila naglakas loob na pumasok. Magmadali at sundan ang mga tao mula sa Space-Time Sacred Land. Ang mga grupo mula sa Heaven Devouring Sacred Land at Tianian Sacred Land. Masasabi nila na ang palasyong ito ay posibleng nauugnay sa Space-Time Sacred Land. Hindi nila maalis ang Space-Time Sacred Land na mayroong ilang espesyal na paraan ng pagpasok sa palasyo. Woo! Ang lahat ng iba pang mga eksperto ay sumulong din. Kalokohan, ang palasyong ito ay puno ng mga spatial na bitek at napapalibutan ng mga spatial na bagyo. Imposibleng makalapit. Isang batang Quasi-God na isinumpa. Ngunit sa sandaling ito, isang bagay ang nahulog mula sa transparent na palasyo. Ito ay isang puting tasa ng tsaa, ngunit ang ibabaw nito ay natatakpan ng isang ripple ng space intent. Nahulog ang kayamanan. Kunin mo. Walang inaasahan na lilito ang kayamanan sa ganitong paraan. Walang makapasok sa transparent na palasyo, ngunit ang mga bagay sa loob ng palasyo ay isinasagawa ng spatial turbulence. Swish! 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 Ang mga tao mula sa Space-Time Sacred Land ang unang kumilos. Biglang, ang tasa ng tsaa ay nagpakawala ng isang malakas na spatial ripple. Pag! Ang mga eksperto na lumapit sa puting tasa ng tsaa ay napabalikwas, nagulat ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sila ay nagsusuka ng dugo. Haha! Tanging ang Rank 5 True God mula sa Space-Time Sacred Land, ang kanyang katawan na umuugong na may malalakas na alon ng space intent, ang nakarating sa gilid ng tasa. Hindi ko ito madadala sa aking interspatial dimension. Kumunat ang noo ng Rank 5 True God. Ang space intent ripple sa teacup ay masyadong matindi, at ang kanyang interspatial dimension ay hindi sapat ang kalidad para matanggap ito. May isa pang paraan, na pinuhin ang tasa ng tsaa. Kapag napino ito, magiging madali itong ilagay sa isang interspatial dimension, ngunit kailangan ng mahabang panahon para pinuhin ang isang divine weapon. Ibaba mo ang kayamanan. Ang mga Heaven Devouring Sacred Land ay nakipagtagpo sa True God mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga eksperto sa Sacred Land ng Tianian ay hindi masyadong malayo sa likuran. Boom! Bang! Thump! Para sa kapakanan ng isang tasa ng tsaa, ang mga dalubhasa ng tatlong Sacred Land ay nakibahagi sa isang matinding labanan. Ang mga nakakatakot na bagyo ng enerhiya ay dumaan sa mundo, na naging sanhi ng takot sa mga eksperto ng iba pang paksayon. Inaasahan sa mga tao mula sa God Realm Sacred Lands, lahat sila ay napakalakas. Kahit na ang lahat ng mga taong iyon ay nag-aaway, ang tasa ng tsaa na iyon ay hindi pa rin nasaktan. Hindi mabilang na mga eksperto ang nagmamasid sa labanan sa pagitan ng tatlong God Realm Sacred Lands habang dahan-dahan silang lumalapit. Nangangamba pa rin sila, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na mauna sa paghampas. Ngunit biglang, ilang mga bagay pa ang bumaba mula sa langit. Ang pagbaba ng bawat bagay ay nagudyok ng pakikibaka sa pagitan ng maraming paksayon. Gayunpaman, sa inis ng lahat, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring dalhin sa interspatial dimensions. Ang mga tao mula sa tatlong God Realm Sacred Lands ay napangiti. Ang sobrang magulong sitwasyong ito ang talagang ayaw nilang makita. Swish! Swish!
Ang mga tao mula sa dalawang iba pang mga sacred lands ay agad na umalis upang ipaglaban ang iba pang mga bagay. Kayong anim, galugarin nyo sa hilagang kanluran. Makinig sa aking mga utos, at huwag kumilos ng walang ingat. Biglang narinig ng Black Destruction Serpent Dragon, Little Ling, at iba pa ang boses ni Zhao Fang. Nilinggan ni Little Ling ang kanyang ulo at napansin na si Zhao Fang ay nawala. Tara na. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumawag at lumipad. Sa oras na ito, tatlong iba pang mga karera ang nakikipaglaban sa suklay. Squelch. Ang maitim na dilaw na suklay ay nagpakawala ng special na tinak na nagkataong tumusok sa isang rank 2 true god sa kanyang dibdib, na nagtapos sa kanyang buhay. Gaano nakakatakot. Ang tatlong lahi na nakikipaglaban para sa suklay ay lahat ay nabigla. Ang tila ordinaryong suklay na ito ay talagang isang offensive type special divine weapon. Sa lakas ng offensiba nito, nagawa nitong pumatay ng isang rank 2 true god. Ang Black Destruction Serpent Dragon at ang iba pa ay pumasok sa labanan, tinulungan ang pinakamahina na partido sa pagpapahina sa lakas ng pakikipaglaban ng ibang mga partido. 200,000 li mula sa lugar na ito, malalim sa ilalim ng lupa. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang na may gininto ang kinang, nakikita ang lahat at tinatanggap ang buong sitwasyon. Umaasa si Zhao Fang na magiging magulo ang pakikibaka para sa kayamanan, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kagulo. Ang origin dimension ng Black Destruction Serpent Dragon at ang tiyan ng maliit na magnanakaw na pusa ay dapat kayang hawakan ang mga bagay na ito. Nagtaka si Zhao Fang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may napakaranggal na bloodline at naging rank 6 true god sa kanyang prime, kaya ang origin dimension nito ay napakataas na level. Tulad ng para sa maliit na magnanakaw na pusa, ito ay isang mutant, ang kanyang tiyan ay isang napakalalim na butas na maaaring lumunok ng kahit ano. Bakit hindi pa gumagalaw ang mga sinaunang lahi na nakatago sa paligid? Ang pagkaunawa sa problemang ito ay nagpagulat kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1195. Blood Flame Killing Race. Dumagundong ang langit at lupa habang ang hindi mabilang na pag-atake ng intent ay lumikha ng pagpapakita ng nakamamanghang kagandahan. Ilang daang eksperto na may mga antas ng lakas ng True God ang nakipaglaban, ang kanilang nakakatakot na sagupaan ay nagpatag sa mga kalapit na bundok. Sa kasalukuyan, 7 kayamanan ang nahulog mula sa transparent na palasyo. Ang puting teacup ay nakuha na ng isang tao mula sa Spacetime Sacred Land. Ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay nag-aaway sa suklay, kung saan hindi gaanong matindi ang labanan dahil mas maliit ang bilang ng mga paksayon na nakikipaglaban dito. Swoosh! Ang maitim na dilaw na suklay ay paminsan-minsan ay naglalabas ng ilang special na tinak, na tumutusok sa hangin sa mabilis na bilis. Gayunpaman, ang mga dalubhasang kasangkot sa labanan na ito ay handa na ngayon para dito at maaaring makaiwas sa mga tinak na ito. Kung nakuha namin ang suklay na ito, ang aming lakas sa pakikipaglaban ay makakatanggap ng malaking tulong. Magiging malaking biyaya ito sa paparating na mga pakikibaka. Sabi ng isang rank 5 true god na may itim na balat at pulang mata ng nagliliyab na apoy, ang kanyang mukha ay nababalot ng kasakiman. Ang mga pag-atake na inilunsad ng suklay ng mag-isa ay madaling pumatay sa isang rank 2 true god, kaya kung ito ay mapadalisay, ito ay makakapagpakita ng mas malaking kapangyarihan. Mangarap ka, agad namang gumanti ang isa pang grupong nakikipaglaban para sa suklay. Mga Ginoo, maaari tayong magtulungan pansamantala upang sakupin ang suklay na ito. Ang pulang mata na rank 5 true god ay nag-alok sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay medyo mababa ang antas ng cultivation, ang kanilang lakas ay disente. Bukod dito, wala siyang mahanap na ibang gustong makipagtulungan sa kanya. Sige, tutulungan namin si Senior na makuha ang kayamanang ito. Nakangiting sagot ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa katotohanan, alam ng lahat na ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang plano. Boom! Bang! Crash! Matinding labanan ang dalawang panig. Kinuha ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ang mas maliit na bahagi ng grupo ng kaaway, na iniwan ang karamihan ng mga kaaway sa pangkat ng rank 5 true god na pulang mata. Thwish!
Isang kulay pilak na kulay abo na linya ang kumislap pasulong habang ginagamit ng maliit na pas ang magnanakaw ang maitim na gintong dragon ahas na latigo sa mga kamay nito upang kunin ang suklay. Hahaha, isang grupo ng mga tanga. Ngumisi ang pulang mata na rank 5 True God. Patayin sila. Nang makuha ng maliit na pas ang magnanakaw ang suklay, ang iba pang tatlong paksayon ay agad na nagsimulang umatake sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Ano ang ginagawa nitong magnanakaw na pusa? Si Little Ling ay nabigla. Ang mga kayamanan ay maayos at mabuti, ngunit napakaraming eksperto dito. Ang sinumang nakakuha ng kayamanan ay agad na magiging target ng lahat ng iba pang paksayon. Ang paksayon sa likod ng mapupulang rank 5 True God na nakipag-alyansa sa kanila ilang sandali lang ang nakalipas ay nagsimulang umatake sa kanila. Neo. Ngumisi ang munting pas ang magnanakaw habang ginagamit ang latigo para ihagis ang sukle sa gilid ng isa pang paksayon. Kalokohan, ang tanggang pas ang ito. Ang ibang mga paksayon ay nagmura sa pagkadismaya habang sila ay sumugod upang salakayin ang paksayon na nakatanggap ng sukle. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay patuloy na nagdulot ng gulo, piniling huwag kumuha ng anumang kayamanan. 200,000 li sa ilalim ng lupa. Patuloy na tinatanggap ni Zhao Feng ang sitwasyon sa kanyang malalim na tingin. Hayaan muna natin ang lahat ng malalaking paksayon na mamuhi sa isa't isa at magdulot ng kaunting kaguluhan sa lugar. Tumawa si Zhao Feng. Ang unang batch ng mga bagay na nahulog mula sa transparent na palasyo ay hindi kasing halaga kumpara sa kung ano pa ang natitira sa loob, kaya walang plano si Zhao Feng na ipaglaban ang alinman dito. Yan ay... Natigil ang tingin ni Zhao Feng habang nakatutok siya sa transparent na palasyo. Sa gitna ng transparent na palasyo, sa isang lugar na nababalutan ng makapal na spatial layer, lumitaw ang isang pilak na balabal. Ang balabal na ito ay banordahan ng hindi mabilang na mga kamangha-manghang ron, lahat ng mga ito ay kumikinang sa isang pilak na kinang. Thwish! Ang pilak na damit ay nagsimulang gumalaw sa palasyo ng mag-isa. Swoosh! Isang nakakatakot na spatial na hangin ang umihip dito. Buzz! Lumitaw ang mga spatial ripples sa dark silver robe at hinarangan ang lakas ng spatial na unos na ito. Ang karamihan sa mga eksperto na nakikipaglaban sa labas ng palasyo ay natural na nakita rin ang eksenang ito. Anong kayamanan yan? Ito ay may katalinuhan na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng mag-isa, at kahit na ang nakakatakot na spatial na hangin ay hindi maaaring makapinsala dito. Naramdaman ng maraming eksperto sa ilalim ng palasyo na tumibok ng mabilis ang kanilang mga puso. Boom! Bang! Ang pilak na damit ay biglang nagsimulang sapalarang hamampes sa mga dingding ng palasyo. Ang mga spatial na bagyo na may iba't ibang laki ay hamampes sa pilak na damit, ngunit wala sa kanila ang may kakayahang makapinsala kahit isang hibla nito. Sa katunayan, ang ilan sa iba pang mga kayamanan sa palasyo ay natumba sa paglipad habang ang pilak na damit ay random na lumipad sa palasyo. Napakabigat na kayamanan. Nakikita ng lahat na ang pilak na damit na ito ang pinakamatalinong kayamanan sa palasyo. Kailangan kong makuha ang aking mga kamay sa robe na iyon. Ang rank 5 True God mula sa Spacetime Sacred Land ay may masamang liwanag sa kanyang mga mata. Walang mas pamilyar sa spacetime intent kaysa sa Spacetime Sacred Land. Ang kanyang paghatol ay nagsabi sa kanya na ang balabal na ito ay posibleng pinakamahalagang bagay sa palasyo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi isang nakakasakit na uri, kaya hindi masabi ng mga tagalabas kung gaano ito kahalaga. Boom! Ang balabal ay naging sanhi ng panginginig ng buong palasyo, at marami sa mga bagay sa loob ay kumalas. Whoosh! Whoosh! Mas marami pang bagay ang nahulog mula sa mga bitek sa palasyo. Isa pang batch ng mga kayamanan ang nahulog. Mukhang mas mataas pa ang kalidad kaysa sa unang batch. Ang mga eksperto sa ibaba ay natigilan, nanginginig ang kanilang mga katawan habang naghahanda para sa labanan. Marami sa mga kayamanan sa batch na ito ay mga halaman, mahalagang materyales na malamang na naglalaman ng spacetime intent na maaaring makatulong sa isa sa pag-unawa sa kapangyarihan ng espasyo at oras. Buzz! Isa sa mga kayamanang ito, isang salamin, ay naglabas ng sinag ng void light na naglaho sa hangin. Sa isang iglap, na-lockdown ang espasyo sa lugar na iyon, at lahat ng nasa lugar na iyon ay walang kakayahang gumamit ng space intent.
Iyan ay ang Spatial Lock Mirror. Isang elder mula sa Spacetime Sacred Land ang nakalock sa salamin, ang kanyang isip ay gumugulong sa gulat. Maaaring i-lock ng Spatial Lock Mirror ang espasyo sa isang lugar at gawing imposibleng gamitin ang Space Intent. Ito ay isang kayamanan na kinatatakutan ng mga tao ng Spacetime Sacred Land. Swish. Matapos i-lock ang isang lugar ng espasyo, ang Spatial Lock Mirror ay agad na tumakas sa malayo. Pumunta ka. Hindi namin hahayaang makatakas ang Spatial Lock Mirror. 10 paksayon ay agad na tumakbo sa pagtugis, ang mga tao ng 3 Sacred Land sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Spatial Lock Mirror na ito ay ang pinakamataas na kalidad na kayamanan na lumitaw sa sandaling ito. Ito ay mas mataas kaysa sa mga tasa ng tsaa at suklay. Ang sinumang makakakontrol sa kakayahan ng Spatial Lock Mirror ay mas madaling makakuha ng anumang mga kayamanan sa hinaharap. Bilisan mo, sundan mo ang natitirang mga kayamanan. Nakuha ng Spatial Lock Mirror ang isang malaking bilang ng mas makapangyarihang mga paksayon, na iniwan ang natitirang mga paksayon upang makipagpunyagi sa iba pang mga kayamanan. Maaaring hindi kasing husay ng Spatial Lock Mirror ang mga kayamanang ito, ngunit mas mahalaga ang mga ito kaysa sa mga kayamanan mula sa unang batch. Pumunta ka. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal. Napakaraming kayamanan ang nahuhulog mula sa langit, at ang mas makapangyarihang mga paksayon at eksperto ay napunta lahat sa Spatial Lock Mirror. Boom! Bang! Thump! Dalawang mas mahihinang grupo ang kasalukuyang nakikipaglaban sa isang plantang pilak, ang magkabilang panig ay ganap na nalubog sa kanilang labanan. Sa sandaling ito, isang mata ng isang malabong gininto ang kulay ang lumitaw sa itaas nila, ang kidlat ng iba't ibang kulay ay umiikot sa paligid nito. Ito ay malamig at walang kabuluhan, tila isang pag-iral na katumbas ng langit at lupa habang minamaliit nito ang lahat ng bagay. Ang dalawang grupo ay agad na namutla sa takot, ang kanilang mga katawan ay nanginginig habang ang kanilang mga kaluluwa ay sinasalakay ng isang hindi nakikitang presyon. Tanging ang dalawang rank 4 True Gods sa kanila ang nakapagpanatili ng kaunting kalmado. Forbidden Illusion Lost World. Buzz. Swish. Ang napakalaking amber gold na mata ay nagbago sa isang malamis na mundo ng violet gold, isa na naglabas ng isang nakamamatay na kaakit-akit na puwersa. Lahat ng mga eksperto sa magkabilang panig ay nabighani sa malakas na ilusyong ito, at maging ang rank 4 True God ay nagpakita ng mga palatandaan ng pakikibaka sa kanilang mga mata. Swish! Isang vortex ng eye intent ang lumitaw sa paligid ng silver plant at nilamon ito ng buo. Ang gininto ang mata ng langit na nangingibabaw sa kalangitan ay kasunod na naglaho. Ang dalawang grupo ay nagkatinginan sa isa't isa sa gulat, kaagad na alam na walang panig ang may pananagutan sa hakbang na ito. Ito ba ay isang henyo ng Spacetime Sacred Land na nagtatago sa mga anino? Matapos ipahayag ang tanong na ito, pinangunahan ng rank 4 True God ang kanyang grupo pagkatapos ng isa pang kayamanan. Ang maliliit na paksayon na ito ay natural na hindi nang ahas na saktan ang mga tao ng isang God Realm Sacred Land. Sa ilalim ng lupa, nagbigay si Zhao Feng ng isang mahinang ngiti. Kung ginamit niya ang Eye of Heaven sa magulong battlefield na ito, walang makakapagsabi kung sino ang gumamit nito. Bukod dito, sa lugar na ito, ang mga diskarte ng Eye of Heaven ay hindi nakakagulat gaya ng dati. Sa paligid ng mga tao ng Spacetime Sacred Land, karamihan sa mga tao ay maglalagay ng kanilang mga hinala sa kanila. Ang mga kakayahan ng aking Eye of Heaven ay tila mas lumakas. Masayang sabi ni Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Zhao Feng ang Eye of Heaven sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zhao Feng na maaari siyang humiram ng higit pang lakas mula sa mundo upang palakasin ang kanyang mga diskarte sa Eye Bloodline. Ang Eye of Heaven ay magbibigay ng tulong sa lahat ng iba't ibang diskarte sa Eye Bloodline ni Zhao Feng, at mas malaki pa ang boost na ito sa Ancient Dream Realm. Ang mga sinaunang species ay nagbabalak na lumipat. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili, ang kanyang kaliwang mata ay nakakaramdam ng mga palatandaan ng aktibidad sa malayong abot tanaw. Ang lokasyon ng aktibidad na ito ay kung saan mismo ang 10 paksayon ay nag-aaway sa Spatial Lock Mirror. Iyan ay, nanlaki ang mga mata ni Zhao Feng sa gulat na para bang nakakita siya ng isang bagay na talagang nakakatakot. Boom! Bang! Thump!
Para sa Spatial Lock Mirror, ang 10 paksayon ay nakikipaglaban ng may kabangisan na ang lupa ay yumanig at ang langit ay lumabo. Broom. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang malayong abot tanaw, isang malupit at ancient chi na lumulubog sa hangin. Tingnan mo, isang malakas na kalaban ang lumitaw. Ang quasi-god na sisikong ng Tianiel Sacred Land ay umatras ng isang hakbang, itinigil ang kanyang mga pag-atake. Swoosh swoosh. Dalawang napakalaking figurette, isang itim at isang pula, ang pumasok sa eksena. Boom! Ang kakilakilabot at makapangyarihang layunin ay naging sanhi ng mga aura ng lahat ng mga eksperto na nakikipaglaban para sa Spatial Lock Mirror na mag-freeze at ang kanilang mga katawan ay lumubog. Thwish! Ang napakalaking pulang figure ay dumiretso sa Spatial Lock Mirror. Tumigil ka! Isang rank 4 True God of the Heaven devouring Sacred Land ang umungal at agad na sumalakay. Kaboom! Isang nagliliyab na sinag ng liwanag na putok mula sa pulang figure. Nilamon ang rank 4 True God. Nang mawala ang apoy, wala na doon ang tao. Hiss. Naramdaman ng mahigit 100 eksperto na naruroon ang kanilang kaluluwa na nanginginig, ang kanilang mga katawan ay naninigas habang nakatitig sa napakalaking pulang figure. Ewo. Isa itong napakalaking flame kilin. Napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog dito habang itinaas nito ang mabagsik na mukha sa langit at napaungol. Boom! Nayanig ang mundo nang maramdaman ng lahat ng mga eksperto na malapit sa flame kilin ang kanilang mga kaluluwa na pinainit ng hindi maaalis na apoy. Nanginginig ang dugo sa kanilang katawan na parang gustong sumabog sa kanilang katawan. Plush! Sino man na may lakas na mas mababa sa rank 4 True God ay nagsuka ng dugo. Sa di kalayuan, ang mga paksayon na iyon na nakikipaglaban para sa kayamanan sa ilalim ng transparent na palasyo ay nahuli din sa hindi nakikitang alon ng enerhiya. Roar! Habang umuungal ang flame kilin, mas maraming mga sinaunang hayop ang lumabas mula sa likuran nito. Ang mga sinaunang halimaw na ito ay hindi maituturing na napakalakas, ngunit ang kanilang bilang ay ginawa silang isang nakakatakot na puwersa. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay patuloy na nakatutok sa nagliliyab na pulang kilin na iyon. Ancient God. Isang rank 5 True God ng Tianiel Sacred Land ang bamulong sa gulat. Ang makapangyarihang aura na ito ay tiyak na isang Ancient God expert. Ito ay talagang isang Ancient God. Ilang eksperto mula sa 5 star na kapangyarihan ang nabigla nang marinig ang mga salitang ito. Ang mga kahangahangang tao ng 3 Sacred Lands ay naramdaman din na lumubog ang kanilang mga puso. Ito ang lahi na nireranggo sa ika-125 sa 10,000 Ancient Races, ang Blood Flame Kilin Race. Isang napakatandang rank 4 True God ang nakilala ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawang sinaunang hayop na ito. Isang makapangyarihang Ancient God mula sa isang lahi na nireranggo sa itaas ng 200 sa ranggo ng 10,000 Ancient Races. Gaano katikat ang lakas nito?